Ang ugali ni Pugong Biyahero na pinakaayaw mo? Ay, Oh my nasunog God. ang buong ang lugar namin sa Pasay. Ay, ako may guilt akong naramdaman sa tatay ko kasi Considering na nandun ka from the start, nandun ka na may napapaligdag sa PB team, merong na umaalis, nadadagdag. So, kumbaga, nagkaroon na ng iba-ibang personality dun sa PB team. So, sino among the PB team members, hindi kasama si Pugong, ang pinakamalapit sa'yo? si Renz. Si Renz. Kasi I started sa akin, ang una ko talagang partner si Renz. Kaya nagkita kami ni Renz sa Libo ni Miley. Grabe yung ano namin, yung alam mo yung nagkita ka, kasi matagal kami yung nagkita. Kaya yung bonding namin as magkapatid na parang, grabe na-miss ko talaga siya. So kasi doon experience ko doon ko na-experience na nagsgrasya kami sa motor. Oh, maganda. Oo, nag-driver. Galing kaming Balayan, umuwi kami lakas ng ulan, na-slide yung motor doon sa may bridge. Nasugatan ako. So yun yung mga ganong instance. Tapos biyabiyahin namin yung mula Manila hanggang Calatagan na nagmumotor. Tapos may mga talagang panahon pa may gabi kami bumiyahe na sobrang zero visibility yung daan kasi kalakas ng ulan. Yes. Sinuong namin yun para na makarating sa Calatagan. So doon lahat ng experience. Tapos andun yung doon ko talaga nahasa. Kasi nung nagsastart din ako sa charity, si Renz yung tumutulong sa akin sa pag-i-edit, pag may mga tanong ako, Renz, paano to gawin siya. So hanggang sa ngayon, we still communicate, inaanak ko yung anak niya. So ganun yung closest namin, aside kang Paul, pinaka-close. Sa Davao dito, wala, pantay lang sila. Okay. Fair enough. And of course, shoutout po kay Ren Vlogs. Ren Vlogs. Follow nyo naman siya. Subscribe nyo na si Ren Vlogs kasi ang laki din malaking inspiration din siya sa amin na ginagawa niya kahit siya lang mag-isa dun sa Mindoro. Sobra. Yung charity, hindi niya binibitawan ng charity. Yes, sobra. Kung mapapanood niyo po, and I know some of you or most of you are already watching Ren Vlogs, pero dun sa mga hindi pa po, ito po yung channel niya. We'll put his channel here. And makikita niyo, and ako talaga, sobrang na-amaze ako kay Renz kasi nga, I've been watching his video sa YouTube and sa Facebook as well kasi he focuses more on Facebook now. Pero meron pa rin siyang YouTube. Pero talagang ma-amaze ka na even though mag-isa siya, nagagawa niya yung charity. And nakailang pabahay na din siya doon. Yung recent niya, yung kay Ate Bibilin, yung tindahan. Tapos, sometimes yung kakameraman sa kanya is yung wife niya or yung other friends. So, nakaka-amaze talaga. Kaya, if you can visit his channel po, definitely. Yan, kagaya ko, taga Mindoro rin po si Renz. Pero siya po kasi ay sa Oriental. Kami naman po nila Pugong ay sa Occidental Mindoro. Ang ugali ni Pugong Biyahero na pinakaayaw mo? Ayun ako, tinanong na sa akin yun. And the answer is? Tinanong na sa akin ni Paul yan noon na sa akin doon kami nag-open forum kami. So, ang sagot ko sa kanya, yung masyado siya mabait. Positive, but then minsan nagiging negative na sobrang bait niya. Na minsan, yung too much, parang it can be abused. It can be abused. Yung sabi ko nga sa kanya, na minsan naabuso siya dahil sa sobrang bait niya. Na minsan, sabi ko nga sa kanya, minsan, pakita ka naman na nagalit ka. Minsan, pakita ka naman na puno ka na, or minsan, pakita ka naman na hindi mo nagustuhan. Kasi, minsan, pag nakikita puro positive o nakikita ng tao sa'yo, naaabuso ka. Yun lang naman, si Paul, lahat, the rest, Paul is very, very good friend, very good son, sa kanyang good brother, sa kanyang wala, lahat, sa akin, wala. Yun lang, minsan, yun nga, sobrang bait niya. Sobrang bait niya. Hindi marunong magalit. Tapos, pag nagalit na siya, gagawin agad niya ititwist niya agad na into positive. So, parang, hindi na seryoso yung galit niya. Ganun siya talaga. Pero ganun kasi talaga yung personality niya po eh. So, parang, kumbaga, mahirap baguhin yun. Sa totoo lang. Just by saying na dapat ganito, dapat ganyan. Kasi it's his personality talaga. Yes. Pero kasi ano yun ha? Parang,
positive talaga yun ang nagiging negative po. Yes. Depende as to how other people take it. Mm. Doon nagiging negative. Pero yun, so kung yun ang pinakaayaw mo, ano naman yung ugali niya na pinakagustong-gusto mo na? Kasi Paul, halos lahat naman ng Paul is very sa akin, personal, sa aming friendship, na kilala ko siya. Ang gusto ko kay Paul talaga, yung pagiging, tinitreat niya ako as hindi iba sa kanya. Sa pamilya niya, parang pamilya ko na rin. Tapos, yung friendship namin, na alam niyang walita ako noon pa, na nung nakakaya niya ako. Oo, kasi, alam mo talaga ni Paul na medyo, very vocal ako. What you see is what you get. Ganun ako. So, napagtiisan niya ako. Ganun si Paul. Matiisin siya sa akin. Yun ang gusto ko niya sa akin. Si Paul is very positive. Yes. Katao. Hindi niya, may negative man, pero lagi na overcome talaga with his positive thoughts. Ay, okay lang yan kasi ganun lang yan. With the current status ng PBC, of course, PJ Pugong is almost 4 million in terms of subscribers, which is we're targeting po. Pugong Biyahero is of course targeting to reach 4 million. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-subscribe po. So para ma-achieve natin yung milestone ni Pugong Biyahero na ma-reach ng 4 million. So yun, with the current status ng PBT, ano pa yung nilulook forward mo na mangyayari sa PBT? Siyempre, kung mangarap man lang ako sa PBT, lakihan ko na. No? Yes, of course. So, gusto ko talaga kung ano yung plano ng Diyos. Pero kung ako may dream ako for PBT is mas lumawak pa yung aming outreach, yung reach ng team. Yeah. At mas marami pang mga matutulungan. Is hindi lang sa amin na current sa PBT. Meron sana yung mga tinulungan namin, they pass it forward na tulad ng mga bata na tinutulungan namin. So eventually, yung mga bata na yan, pag graduate yan, nakakatulong din sila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kapatid. So, yun ang gusto kong ma-reach na hindi matigil yung kung ano yung naumpisahan ni Pugong Biyahero sa kanya, na ipasa niya sa amin, na ipasa niya namin sa iba. So, yung mga tinutulungan din namin na mga, kung current na tinutulungan namin ngayon na mga beneficiaries, so gagawin nila yun sa mga kapwa din nila. No, eventually. Ganyan yun. Para lahat maging happy. Para hindi lang hanggang dito lang yung ginagawa natin, magiging stagnant or magiging maputol. Yung tuloy-tuloy. Yes. And actually, that's also my realization. Na sabi ko nga po, tama yung sinabi mo, na especially yung mga scholars, eventually, they will be professionals. Given na talagang ituloy-tuloy nila yung pag-aaral, magsikap talaga sila sa kanilang pag-aaral. They will be teachers. They will be nurses. Yes. So, yung impact ng charity is not short-term. Yes. Grabe, it will impact the next generations. For teachers, ang dami pa nilang matuturuan ng mga estudyante in the future. Mga nurses, ang dami pa nilang magagamot na may sakit, not just here sa Pilipinas if they choose to go abroad, which we don't encourage because of course we want them to be in the Philippines. Pero syempre, hindi naman natin kasi malalaman kung ano yung gusto nila. But still, they can still touch lives of other people. So, yung impact ng charity is hindi lang yan ngayon. Hindi lang yan in the next 5-10 years. It will go a long way. Kasi papasa ng papasa yan. Generation to generation. At gusto ko lang i-comment din yan sa Tita PB Love. Yes. Kasi si Tita PB Love, una nagpakita sa amin yan. Sabi niya, kung ano yung anong maibigay namin in return sa mga lahat ng tinutulong niya sa amin, sa mga beneficiaries na tinutulungan niya. Sabi niya, pay it forward. No? Pay it forward. Yung sinasabi niya, di ko kailangan ng tulong na ibalik niyo sa akin. Yes. Pay it forward. Kung ano yung meron ka na, di ibigay mo sin sa iba. Para tuloy-tuloy. Gusto ko kami si Tita Bibi Love niya. Kasi siya din nagsabi niya sa amin. Nung nag-usap-usap kami mga team. Yes, of course. Thank you po, Tita PB Love, sa inyong tulong sa Pugong Biyahero team, no? Kasi talagang she's the pioneer
sponsor ng Pugong Biyahero na Tita PB Love. Actually, ganito ko siya i-describe eh. Tita PB Love and Pugong Biyahero, pwede ko silang i-describe as a stone. Alam mo yung bato na ibinato mo sa isang pond. Doon yung pond parang palaisdaan sa isang tubig na napakapayapa ng tubig na yan. Pag bumato ka ng isang bato sa pond, it will create ripples. Yung parang circles, lalaki ng lalaki. Yes. Yun po yung tinatawag na ripple effect. And siguro ganun ko hahalin tulad si Tita PB Love at si Pugong Biyahero. They create ripple effect until nagbo-broaden yung naaabot nung charitable work nila. Kaya naman, we pray, yung gaya nga ng sinasabi natin, we always pray for your good health. Kasi, of course, yung health kasi is kayamanan yan. Yes. Na sana palagi kayong healthy, not just Tita PB Love and Pugong Biyahero. The rest of the sponsors, lahat po kayo na sana po ay lagi kayong maging healthy at sana ay ipagpatuloy nyo po yung inyong ipagpatuloy in the Lord ang blessing sa inyo ng tuloy-tuloy. Kasi talaga namang sobrang andami nyo pong na-i-impact ng mga tao. Let's go to your personal life. You being the Madam Yula now. Kung gaano ka nakalayo sa dating Madam Yula in terms of your personal life, like bilang anak sa iyong mga magulang, gaano nakalayo si Madam Yula? Siguro sa noon, dahil nga single ako, wala akong family na on my own, lahat ng focus ko sa family ko. Yes. So, kung anong meron ngayon, napoprovide ko na sa family ko. So, yun lang naman ang goal ko talaga, is to provide for my family. Hindi lang din sa family namin. Kasi, I also have my own charity. So, lumawak na rin yung scope ng yung charity ko. May natulungan na rin tayo sa iba. May simbahan akong sinusuportahan, church. Then, meron din akong, tulad ng umuwi ako ng Leyte, meron tayong natulungan na rin. Pero every time na pupunta ako ng isang lugar, meron akong hindi ma-share. So, sariling ko na to. So, dahil sakita ko sa YouTube. Hindi na yung kailangan ko muna ng sponsor bago ako magbigay now. So, anytime I can give something from my own pocket na. Yes. So, yun yung, unlike before talaga, kailangan ko muna ng sponsor. Yes. Kailangan ko talaga though, kasi, sakto-sakto lang din noon. Enough lang din kung anong meron. So, ngayon, medyo may lumawak na. And then, financially, I'm okay na din. Yeah. At, dahil sa tulong na rin yan ng pagpupursige natin sa YouTube. And then, ang gusto ko lang dito, yung charity ko talaga, lumawak na yung ko. Kasi tulad dun sa Leyte, may natulungan na tayo. Gusto ko lang din mag-thank you kay ating sponsor, si Tita Ivory of Washington. Kasi isang tawag ko lang, isang nausap ko lang agad-agad, may mga sponsors tayo na talagang nagbibigay agad. So, meron na tayong sponsor yung bata doon. So, meron na tayong charity na start doon sa Leyte. So, yun nga, isa din sa gusto ni Sir Paul yan na hindi lang sa Mindanao, hindi lang kung ma-scatter yung kung ginagawa natin charity. Like for example, sa'yo, kasi nag-start na kayo ni JR. So, meron na rin kayong mga branches. Or tayo doon. So, talawak. Dahil sa YouTube, lumawak na rin ang ating family. Lumawak ang ating ating mission. Let's spread wider ang ating mission. So, yun yung sarili ko siguro. Aside sa family natulungan ko na sila, napayos ang bahay namin, na ganyan. Pero, ang gusto ko talaga sa person, na wider yung charity ko. Yes. Okay. And it will definitely gets wider and wider sa mga darating na araw na. So, thank you again kay Madam Miss Ivory of Tita Washington. Tita Ivory of Washington. Kasi, thank you. Lang yun. Sabi ko, pinag-pray ko naman yun. Ginato talaga yun. Gusto ko yun, no? Kasi once you pray,
sasakto talaga ang Diyos. Yes. Kasi pinag-pray ko yun na sana, Lord, meron na lang may magbibigay sa kanya. Mm. Hindi pa ako na-upload yung video, Mhm. may nag-sponsor na agad. Wow. Nakausap ko lang yung sponsor. So, grabe ang Diyos. Ito pa, yung siya din, na-sponsor, parang binaglapit kami. Meron din siyang, parang siyang prayer din yan, na may matulungan siya. Oh. So, parang pinagtagpo kami ng Diyos. Saktong-sakto. Oh my God. When God works, talagang siya gagawa talaga ng paraan, no? Totoo yan. So, yun, encourage ko din na lahat ng mga viewers, you all pray, magdasal tayo, kasi God will provide, God will work in a mysterious way, na para matulungan. Yung sabi niyo wala ng pag-asa, malaki pag-asa pag magdasal lang tayo kay Jesus. Totoo. Amen. Okay. So, given your current status, kasi sabi mo nga, ngayon mas okay na, you can provide more for your family. And as a matter of fact, napanood ko rin yung videos mo wherein nung nagpapagawa ka pa lang ng swimming pool, which is, I believe, tapos na. Ngayon? Is it? Yes. Oh my God. Makakarating ba kami doon? Makakapaglangoy ba kami doon? Punta kayo doon sa amin. Oh, yun. So, yan. So, okay na yung ano mo. And, sa awa ng Diyos? Sa awa ng Diyos, of course. Always. Kung meron kang isang mensahe na gusto mong sabihin kay nanay mo ngayon, ano yun? Siguro thank you lang sa lahat ng nangyari sa family namin. Kay siya yung very protective siya. Pero nalaintindihan namin kami mga kapatid. Minsan nabibis pa kami sa kanya. Kasi very protective nga. Pero ano din naman, may maganda namang kinanatnan. For your own good. For your own good. So gusto ko rin mag-thank you sa kanya kasi ang laki na yung tulong niya sa amin, sa family namin. Lalo na nawala si Papa doon. So, maaga kasi namatay yung tatay namin. 59 years old lang siya, namatay siya. So, a year before his retirement, namatay siya. So, lumugmok kami doon. Kasi sobrang lumugmok kasi lahat dependent kami sa, lalo na yung mga kapatid ko, dependent pa sa kanya. So, at sa awa ng Diyos nga, grabe yung Diyos gumawa ng paraan. Paano niya kami inahawan? So, thank you. Tapos, din siya, God-fearing din naman siya. Alam mo, kasi simba din naman yun. Sabi ko, simba lang tayo, mag-pray lang tayo sa Diyos. Kasi, ang Diyos naman, alam lahat ng buhay. Hiram na yung buhay natin ngayon. Yes. So, natin alam kung kailan. Pero, kaya siya nakakalam kung anong ibibigay niya sa atin. Yes. Okay. So, yun. Sabi nga nila, ibon nga, pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya. Yes. Totoo po yan. Kaya doon sa mga pinanghihinaan na ng loob, huwag po kayo panghinaan ng loob. Just keep on praying, lumapit kay God, kausapin si God, and definitely, kinabukasan, pagising nyo, may sagot na yan. Yes. Ganun mag-work si God. So, yan. Talking about your father. So, he passed, like 15 years ago na. Kung ngayon kita tatanungin, at hypothetically, kung nanonood si father mo ngayon, ano yung message mo sa akin? Ay, okay. Pumayak ako. Malaki yung dream ko noon para sa family namin. So, ako may guilt akong naramdaman sa tatay ko kasi before he passed away, tumawag po siya sa akin na umuwi ka. Hindi ko alam yun na ba yung last. So, umuwi ka kasi bisitahin daw sila. Kasi ay tinira ako sa ibang bahay, sa Pasay nga, sila na sa Caloocan. So, hindi ko alam yun na pa rin yung last. So, sabi ko, hindi ako umuwi kasi nga may inuman. Oh, okay. May inuman kasi birthday ng kumpare ko sa bahay. Tinsayahan namin sa Pasay. So, nung time na yun, hindi ko iniisip yun. Kasi nga, masyado pa akong selfish noon. Kung ano yung gusto ko lang sa buhay ko. Kasi hindi pa ako masyadong burden sa aking mga kapatid. Kasi nga, andyan yung tatay ko, nagtatrabaho. Yes. So, kung siguro buhay pa siya, matutuwa siya kasi alam ko proud siya sa akin ngayon. Kahit ganito ako. Kasi sabi niya sa akin noon na kahit alam niya, tagap ako, kahit ganyan ka, pero make us proud. Kasi noon pa nung bata pa ako, bakla na pero proud.
Badiling na talaga ako. Tapos nung sinabi niya lang sa akin, kahit ganyan ka, make us proud. So, siguro proud na siguro sa papa sa akin natin ngayon. So, yun yung ano ko. For sure. Na sana kung buhay lang siya, na-experience niya yung ano, gusto ko siyang ibiyahe, gusto ko siyang i-treat somewhere na masaya siya. Ganun yan. Kasi nag-guilt na ako. Ang tagal ko na move on sa pagkamatay niya kasi lagi kong biniblame ang sarili ko. Sana buhay pa siguro si Papa, nag-usap ka. Bago siya naman. Ganun. Sorry. Ganun. Ayan. Yung makeup ko baka magkalat. Yeah. So, siguro ano yan, no? Parang it's something na nangyayari din sa ibang tao kasi yan eh. Especially dun sa mga, siguro, younger generations at the moment na they don't appreciate what they have at the moment. Not realizing na it can be taken away from you any moment din. Diba? So, siguro ako din, bilang anak kasi, I really spend time with my parents. Kaya talagang mas madalas na umuwi ako ng Mindoro. And kasi both my parents are senior citizens na rin. And I make it a point na nakikita ko sila, nakakasama ko sila. Kasi nandun na yung na iniisip mo na their lives and even yours. Hindi yung sa kanila dahil may edad na sila. Even ako, na parang iniisip ko, your days are counted. Yes. You don't even know kung kailan mawawala. So, better na i-spend mo yung time with your loved ones and make them feel na mahal mo sila, na vina-value mo sila, at iparamdam na talagang yung pagmamahal. Ba? Yung yung namatay si Papa, lagi kong bukang bibig nun sa mga kaibigan ko, sa mga pinsan ko. Mahalin niyo yung parents niyo. Yes. Kasi hindi niyo alam kailan sila kukunin. So, sabihin mo, bukas ka ng bukas. Maybe tomorrow will never come at all. So, wala ka nang, yung pagsasabi mo ng I love you sa kanila, pinabda mo na mahal mo sila. Hindi mo na maparamdam kasi balay mo bukas yun, wala na sila. So yun yung panghinayang ko na hindi ko nagawa nung time na yun na dapat mahal ko naman talaga sila. Alam naman ni Papa yun, mahal ko siya. Pero yung hindi ako masyadong time kasi na yun, parang masyado akong selfish na dapat in-spend ko yung time sa kanya. Kung alam ko lang na mawala siya noon, naku, buong araw, buong linggo nandun na ako sa bahay. Ganun. Diba? Yun yung mga missed moments na hindi na natin maibabalik. And ang masasabi na lang talaga natin ay sana. Yes. Given those experiences, and of course, you've been living for quite a long time na rin. We're like 40 years na nabubuhay. 44 to be exact. 44 to be exact. Pero do you have regrets sa buhay in life? Ko? Yes. Wala naman. Kasi parang feel ko kasi wala ko lang i-regret. Dahil lahat ng bagay may purpose. Lahat ng pagkakamali mo may dahilan. Lahat ng achievement mo may dahilan din. So, sabi nga, all things work together for good. So, mabad man yan or good na nangyari sa buhay mo, all for good pa din ang ending. So, walang regret. Kung may kamalian na akong ginawa noon, I learned from naman that mistake. So, kung sa tingin ko, na-regret ako dahil sa na-hurt ako din sa nangyari sa tatay ko. Siguro may dahilan kung ba't siya kinuha ng maaga ng Diyos. Siguro yung nangyari yun kahit hindi siguro kami nag-usap before he left. Kasi, mas malalo akong masasaktan kung mas na-banding pa kami bago siya nawala. So parang lahat nga ng bagay may nangyari, may dahilan. Kaya wala kang kailangan i-regret. Kaya kung sa ngayon pa lang, gagawa ka pa lang ng story ng buhay mo, mas maganda, ayusin mo na lang din. Kasi hindi, sabi nga, lahat naman ng may consequences. Lahat ng bagay na ginagawa mo, may consequences. So syempre, yung mga ginawa kong mali noon, may consequences na yun. Na ano ko na yun. Na
naranasan ko na yun, yung mga consequences na yun. So, hindi ko na kailangan regret yun kasi lahat ng bagay nga may dahilan. And everything that happened in your life made you who you are today. Who am I today? Who I am today. Yun yung, kung ano ko ngayon, yun yung nagpahano sa akin. And given that, are you happy with who you are, what you are today? Yes, I am. Yes, I am. So, I'm very happy. Si Madam Yula, si Yuzil, ako, kung sino ako ngayon, sobrang happy ako. Kasi, ako ay anak ng Diyos. So, kung ano man yung ako ngayon, ang maganda dun kasi kilala ko ang Diyos. So, alam ng Diyos, hawak ang buhay ko ng Diyos. So, hindi ko kailangan ipagmayabang yun na ako ang gumawa ng sarili kong buhay. Though, meron akong contribution doon, pero ang nakaplano talaga ang buhay ko dahil ang Diyos ang gumawa ng plano na yon para sa akin. Hindi ako magiging charity vlogger kundi dahil ginawa niya akong charity vlogger. Nagpagamit ako sa Diyos na gawin akong charity vlogger. Same with you, same with Paul, same with all the PB team. Pinagpagamit lang tayo sa Diyos na para gawin yung nais niya sa atin, i-share sa ibang tao. Oh my God, sobrang nakaka-relate ako dun sa term na nagpagamit. Kasi I always, yung prayer ko kasi, part of my prayer is, Lord, gamitin mo ako to touch other people as well. And, kumbaga, bigyan mo ko ng purpose. Kasi nga parang nandun na parang when you're able to achieve your dreams in life, parang the question na what's more to it? Ano pa ba yung pwede kong ibigay na hindi ka lang nabuhay sa mundo for the sake of living, but you live to touch other people's lives, to influence the lives of many others. So, tawag doon, importante. Nagpagamit ka, hindi ka ginamit. Kasi it's your own decision kung gusto mong tumulong, gusto mong gawin yun. Yes. That's why the prayer is, gamitin mo ako. Yes. Gamitin mo ako, Lord. Ganon yung prayer. Gusto nating malaman, ano pa ba ang dapat abangan ng mga tao sa kay Madam Yula? Well. Abangan yung aming tungtong sa aming drama sa hapon. Yes. Of course, I'm sure excited na din yung mga tao. Kasi meron ka ba kami mga drama sa hapon gagawin ni Sir Paul? Siya, alam mo naman yung director natin. Anytime bigla na lang yung gagawin. Ay, gawin natin to, di ba? So, abangan nyo lagi yan. At please, syempre, support all the PB team. Mula kay Sir Paul hanggang kina Toots, kina JR. Ano ka JR? JRTV. Tapos, the rest sa amin na PB team sa PB team Davao, tsaka si Renz. Yeah. Yes. Abangan nyo kasi, gusto ko lang din sabihin na yung pagsuporta niya sa PB team, malaking tulong ito sa amin to fuel our missions na gagawin namin. At ang maganda dito kasi yung tulong na yun ay hindi napapa kung saan-saan. Kasi makikita niyo talaga yung tulong namin na nakikita niyo sa video kung ano yung update sa tinulong niyo. Kaya always support PB team. Please, kung hindi pa nakapag-subscribe kay Toots, subscribe nyo na. And congratulations, you already have 10,000. 10,000 last night. Thank you so much. 10,000 na siya na subscribers. Yes. Congratulations kay Toots. And then, sa hindi ako nakasubscribe, kasi minsan nag-view lang tayo ng view, pero hindi natin na-hit yung subscribe button. Please subscribe na kay Toots. Yes. Same with sa akin, Madam Yula, kay JR, TV, kay Pugong Bihero, in-hit natin yung 4 million kay Sir Paul, Pugong Bihero, and the rest of the PB team. Yeah. Ayan. So, at abangan nyo ang aming mga videos pa na gagawin, mga updates, at sa aking mga scholars din sa Negros. Yes. So, please support also my videos na may update ako. I'll be going home by next week. Sabay tayo, di ba? Friday sila, Saturday ako. Yeah. Uwi ako muna ng Negros para i-update ko rin yung mga tinulungan ko doon sa ating mga scholars. Yeah. And in addition to your point, Madam Yula, no? Kasi on this kind of charity na
people view your videos and napakalaking tulong. At ako, yun yung sobrang na-appreciate ko eh. Doon sa mga tao talaga na nagko-comment na we're not skipping ads. We watch from the start until the end without skipping ads. And the truth is, you are actually part of this charity by doing that. Akala po siguro ng iba or ng mga tao na just by viewing is nanonood ka lang. No. You're actually contributing to the charity na nanonood ka, tinatapos mo from the start until finish, hindi ka nang i-skip ng ads, and in that way, it adds revenue to the video na in return, napupunta naman dun sa mga beneficiary. Totoo yun. So, kaya thank you po. And ako talaga din, magti-thank you ako dun sa lahat ng mga videos and yung mga nagko-comment and all ng mga very positive. And that's one thing na I really appreciate about the Pugong Biyahero community. It's like 99.99 positive. Yung mga viewers, talagang pag nakikita mo, grabe tong mga tao. Kasi from different parts of the world, no? Kasi nagko-comment sila. They're from Kuwait, from China, from Germany, from America. Tapos talagang sinasabi nila na they're watching, iba-iba yung time zone natin, and yet we're able to reach ng ganun kalayo. So kaya nakakataba ng puso. Kaya naman super duper thank you po sa inyo. Viewers and subscribers. Yes. Last na lang, Madam Yula. What's your message to Pugong Biyahero? Ako, usually, sinasabi ko ito kay Paul. Paul has been a very good friend sa akin simula na magkikilala kami. May plano ang Diyos pala, nagkita kami, nagkasama kami, kasi yun pala yung purpose niya na, kaya kami nagkita ni Paul kasi may dahilan na dalhin niya yung buhay ko. Kasi si Paul talaga isa sa ginawa ng Diyos na paraan para mas umayos yung buhay ko. So, I want to say thank you kay Paul for sa lahat ng bagay na ginawa niya sa akin, lahat ng mga hindi lang material na bagay. Yung ano yun sa akin, parang tawag nito? Yung guidance. Hindi lang, yung parang inano niya ako, parang hinawaan niya ako. Okay. Hinawaan niya ako ng kanyang kabaitan. Hinawaan niya ako ng kanyang pagiging mabuting tao, mabuting ehemplo, at maging mabuting mamamayan. So, I want to thank him, and of course, pagiging mabuting kaibigan sa akin. Hindi lang kaibigan, bilang kapatid pa. No, we're very, very, sabi ko nga kay Paul, kaya kong bilhin yung away na, kung sino mag-aaway sa kanya, kaya kong bilhin. Sabi ko lagi sa kanya yan. Kung sino kaaway mo, bibilhin ko talaga yan. Ganon ko siya kamahal. So, mahal na love ko yan siya. Di ako mapakali pag siya lang mag-isa. Lalo na pag sa kondo siya lang mag-isa, di ako mapakali. Lagi ko inisip na, ano niya, kumakain na ba siya doon? Anong ginagawa niya? Wala siyang kasamang matulog. So, yun yung inisip ko lagi sa kanya. Kasi, ang laking impact sa buhay ni Paul sa akin, hindi lang sa akin, sa buong pamilya ko. Yes. So, thank you so much, PJ, kasi alam mong lalo kita ka-love, and I love you and your whole family. Parang pamilya rin ako sa kanila. So, thank you. And, always pray. Pinagdasal ko talaga yan. Hindi yan every night kasama yan si Paul, at ang buong PBT. Pinipray ko lagi yan, mga sponsors, mga beneficiaries, na umaba pa yung buhay namin, para mas mahaba pa yung mas marami pang matutulog. Lalo na si Paul. At lagi kong sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lagi ako nito sa likod niya. And I love you. Super love you si Paul. Yes, of course. And napakagandang point nung sinabi mo kanina na hinawahan ka ng kindness na. Yes. Which is very good. Kindness should be contagious. Dapat nakakahawa ang kindness. So, kaya naman, when you're feeling negative, siguro, transform into something positive. Para nang sa ganun, mahawa sa yung mga tao na nasa sa paligid mo. Kasi, napakaganda nun if contagious ang kindness. Ayan.
So, it's been a very good talk, of course, with Madam Yula. Grabe po, mga kababayan. Pero pinayak mo ako ha. Oo, kinaya ko siya. Hindi ako iyakin. Alam ni Paul yan, hindi ako iyakin. Pero napayak mo ako. Diba? So, ayun po. And definitely, hindi pa ito yung huli na interview na gagawin natin, of course. Gaya nga ng sabi ko po sa inyo before, we'll get to know more about the, PB not team. just PB Pugong Biyahero, but the entire PB team. So, Yes. I Ako will lang be- nauna. Susunod si Peter Paul sila. Susunod sila. Yes. So, si Madam Yula po yung nauna, but definitely, I will also be taking time to interview the rest of the PB team sa mga susunod na araw. Para nang sa ganun po ay mas makilala niyo pa sila ng mas malalim. Dahil for sure, most of them, hindi pa din naman ganun ka open on things na kagaya ng nagpaiyak sa iyo ngayon. Di ba? So, yan. Pero, gawin po natin na mas malalim yung magiging usapan. And of course, another one is, I will be interviewing Pugong again, very, very soon, bago kami bumalik ng Manila. Kaya naman, abangan nyo po yan sa mga susunod na Gusto ko lang din videos. mag-thank you. Yes. Thank you for this opportunity na ma-interview mo ako. Mhm. Kasi, gusto ko lang i-share nga yung experience ko kung paano nila, kasi ngayon, ikaw lang yung nag-interview sa akin na ganito na, para may learn din, malaman nila yung story ko bago ako naging Madam Yula. Yeah. And then, paano yung naging Madam Yula na ako. So, thank you for this kind of platform na parang Tony Talks. Yeah. Kasi, para malaman din ng mga viewers natin na hindi lang puro tayo charity, hindi lang puro tayo kabaliwan pag nag-joke-joke. Correct. Pero mayroon din talagang serious side ng mga buhay na kanya-kanyang buhay ng PBT. Yes. So this is a very nice show. Thank you. Nice Thank you so platform. much. Yes. Thank you. And of course, I want to thank Madam Yula super duper from the bottom of my heart. Thank you sa pagpapaunlak mo sa interview na to. And talagang hindi lang doon sa pagpapaunlak sa interview na to, kundi sa pagiging mabait niya. Kasi this is not the first time na nagkamit kami ni Madam Yula. We've seen each other sa Batangas pa, doon sa Calatagan, sa bahay ni Paul. Nagkita na din kami sa Laguna nung birthday ni Mylene. So, marami na rin instances na nagkasama kami. And kumbaga, nandun na rin yung friendship Yes. na talagang, kasi kaibigan mo si Paul, kaibigan ako ni Paul. So, alam natin pareho na our common denominator is a good person. Yes. Kaya parang alam mo na di, for sure, mabait yan. Kasi Yes. si, kaibigan niya. So, ayan, kaya naman, super thank you, Madam Yula. And to the rest of our viewers po. Kagabi po kasi nag-live ako, maisingit ko lang. Kagabi po kasi nag-live ako sa YouTube. Unfortunately, ay hindi naging ganun kaganda yung signal ng aming internet. Pero huwag po kayong maglala at baka may mga susunod pa naman na pagkakataon. Kaya sa mga hindi na pagbigyan yung mga songs na nire-request, sa mga susunod po, huwag po kayong maglala. Ayun. Gusto ko kantahan namin kayo magdamag. Yes. That's one thing na nai-enjoy natin pareho. Yes. Yun yung namin, common namin na gusto. Yes. Yung singing. Singing. We do duets. So, ayun. Okay, so once again, thank you so much, Madam Yula. You're welcome. And may God bless you, your family, the entire PB team, and sana ay palagi kang i-bless ni Lord na magandang iyong pangangatawan. Likewise, sa'yo din. Thank you so much. Thank you. Oh my God. Okay, so dito po muna natin tatapusin ang ating interview with Madam Yula. And sa mga nanonood po, maraming salamat po. At muli, subaybayan po natin ang mga pangyayari pa, mga susunod pang mga pangyayari sa buong Pugong Biyahero team. Yes. Okay? So, that's it. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang tanghali kung nasa saang panig man po kayo ng mundo ngayon na nanonood. At dinadalangin po namin na God will bless us all. Thank you so much, everyone. We love you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.